who is the answer to revive the tourism industry in the Philippines? Yan lang ang competitive na industry ang meron ng Pilipinas sa buong mundo. Answer. I want an essay writing contest. Di yung leader. 500 di yung leader na nakapag-forge ng billion-dollar trade ng durian sa China. Di ba? Gusto ko. Yung mayor pa siya. Tanungin ninyo sa mga campaign nyo. Sampal-sampalin nyo ng nota. Ang pisngi. Ganyan-ganyan. Labas niyo yung nota nyo. Ganyan-ganyan sa pisngi. Ganyan-ganyan sa pisngi. Oy, alam mo bang bumagsak ang tourism industry dahil sa kaka-anti-China ninyo? Tapos sinabi nila, we. Tingnan nyo ang datos. Sampalin nyo. Nandiyan sa tourism, sa DOT. Tanungin nyo sa kanila, ano ang industry ng Pilipinas ang competitive? Banana? Wala na. Wala na akong mabili ditong Pilipino banana. Putang ina kayo. Nung unang dating ko dito, meron pa. Nung wala na. Hindi na ako kain kasi hindi man masarap yung banana ng iba. Durian? Wala na rin, mga bakla. Wala na rin kayo sa China. Chinese tourists? Wala na rin. To be true, nobody cares about what you're saying. If Filipinos did care, saka yung mga sinasabi nyong, masasakop na tayo. Bakla! 10 years yun ang sinasabi yan. Bakit hindi kayo ang praning? Akala namin tulog ka kasi nag-live ka kay Attorney Trix. Ayun. So, diba? Ano man topic? Inaaway namin yung ang tawag dito yung pagbagsak ng tourism. Kasi wala nang tao ngayon sa Boracay at sa Bohol As in empty. Empty na talaga. Sa Katiklan Airport, supposedly time to para magkaroon ng quick trip kasi nga bakasyon 'di ba? Undas, long weekend yan usually. Ganon. Pero wala nang masyadong turista nagpupunta sa Boracay. Tapos yung Bohol, merong September 28 na video na in-upload sa TikTok. Empty ang beach. As in empty. Walang turista. And for Bohol and Boracay to lose tourists, it's a culmination of the smaller fuck up leading to the monumental fuck up. Di ba? Paano mo mauubos ang turista pupunta sa... Sinasabi ko na sa inyo that Philippine tourism industry will collapse. It looks unless like there it. is. Well, I see it's hopeless. It will collapse. It is a ticking time bomb. Babalik tayo sa mga kinumpit ko na nga, 'di ba? Ang pinaka-optimistic na recovery is 2030. Yung same level. Same level lang yun 'di ba? Not even same level, dapat 15% growth ka every year. Ang moderate is 10% growth every year. 2033 ang full recovery. 5% growth every year. 2038. So baka na tayo, senior citizen na tayo bago natin mabalik yung 2019 level.
Putang-ina yan. So, Diba? kasi 26% kang bumagsak ng 2024. So, ilan lang yung itataas mo from 2024 to 2025? Bakla. Ano pa lang ata? 3 million pa lang, girl. So, alam mo yun, hindi niya na maibabalik yung wala nang recovery. Kasi pag 2025, tapos uli si Natariela ng anti-China nila. 2026, babagsak uli yan. Kaya yung mga napapanggap na pro-Filipino, they don't care about the Filipino people. They only care about their money dahil malaki ang pumapasok na pera sa pagiging anti-China. Kaya magiging anti-China na rin ako. True. Naabangan ko ngayon sasabi nila, naku, bayad ng China. Hanggang ngayon po, waiting pa rin po ako sa bayad ng China. Kahit BYD or ang tawag dito, Xiaomi, Huawei, top of the line na cellphone nila. Game. Ayan. Anyway, ang tawag dito, hindi ko makita yung comment. Meron nag-comment dito kanina sabi niya, I get it, Bongbong is not the best leader, but Inday Sara is not the answer. Ganyan. Let's just love the Philippines. Kineme. Ganyan. Inday Sara is the answer because the Constitution said so. Sabi ng Constitution, pagka magre-resign ng presidente, ang papalit vice president. So it's not for you to say na hindi si Sara yung answer or whatever. Hindi. Tatanungin ko na lang yung nagsasabi niyan. Ang tourism industry sa Pilipinas ay bagsak. Alam niyo kung bakit bumagsak? Dahil sa anti-China sentiment ninyo. Ang number one tourist customer ng lahat ng bansa sa buong mundo ay Chinese. Ngayon, tanungin nyo nga ang mga sarili ninyo, who is the answer to revive the tourism industry in the Philippines? Yan lang ang competitive na industry ang meron ng Pilipinas sa buong mundo. Answer. I want an essay writing contest. Di yung leader. 500. Oo, di yung leader na nakapag-forge ng billion-dollar trade ng durian sa China. Di ba? Gusto ko. Yung mayor pa siya. Tanungin ninyo sa mga campaign niyo. Sampal-sampalin nyo ng nota. Ang pisngi. Ganyan-ganyan. Labas niyo yung nota nyo. Ganyan-ganyan sa pisngi. Ganyan-ganyan sa pisngi. Oy, alam mo bang bumagsak ang tourism industry dahil sa kaka-anti-China ninyo? Tapos sinabi nila, we. Tingnan nyo ang datos. Sampalin nyo. Nandiyan sa tourism, sa DOT. Tanungin nyo sa kanila, ano ang industry ng Pilipinas ang competitive? Banana? Wala na. Wala na akong mabili ditong Pilipino banana. Putang ina kayo. Nung unang dating ko dito, meron pa. Nung wala na. Hindi na ako kain kasi hindi man masarap yung banana ng iba. Durian? Wala na rin, mga bakla. Wala na rin kayo sa China. Chinese tourist? Wala na rin. O anong competitive sa inyo? Beauty pageant? Ayan, pwede pa yan. But other than that, what exactly is the most competitive industry in the Philippines na pwede ninyong isampal? Pag lumabas kayo ng Pilipinas, pwede nyo sabihin sa mga ibang sa mga foreigners na mas magaling ang ganitong industry namin.
Bakla tourism lang yon. Capital T, tourism. Bakla kahit tsaka-tsaka pa infrastructure natin nun, bakla humahakot tayo ng turista. O, kaya tanungin ninyo sa mga nagsasabi na hindi si Inday Sarang answer sa 2028, bakla sabihin nyo sa BPO, bakla wala nila yung BPO, hindi ka na competitive dyan. May AI na, mawawala ka na. Karamihan dyan, mapapalitan na ng robot. Actually, may umakyat nga sa live ko nung isang gabi. Sabi niya, alam mo, Miss Joey, 8 years ako sa company, na-retrench ako because of AI. Recently lang to. Exactly. Sabi niya, feeling niya, safe na siya kasi 8 years ba naman doon sa company, di ba? 8 years. Ayun, na-retrench dahil sa AI. Wala na yan. Mawawala na yan. No? So, ang eksena, tourism industry na lang ang competitive. At yan tourism industry, ang binubuhay niyan, maraming Pilipino dahil ang backbone ng tourism industry sa Pilipinas, small and medium enterprise, SME. Ngayon, tanungin ninyo, yung mga nagsasabi na hindi si Inday Sarang answer, sino ang answer para maipabalik ninyo ang Chinese tourists at mabili uli ang mga Filipino products sa China? Ngayon, kung ayaw ninyo ng Chinese tourist at ayaw nyo magbenta sa China, himanap kayo ng ganung market. Sino ang mahanap yung ganung market? Huwag kayong mag-pie in the sky dreams. Oh, yun lang yun. Oh, bagsak. Hindi na maibalik ang 2019, hindi maibabalik ang 2019 level sa panahon ni BBM at kahit first few years ng after ni BBM. Unless ang iboboto nyo sa 2028 is the answer. Ayaw nyo. O di, watch your tourism industry plunge. Watch Timor-Leste overtake you. True. Yan ang pinaka nakakahiya, no? Pag na-overtake tayo ng Timor-Leste. Ayan. Anyway, balik lang ako kay Charles in terms of growth, in terms of growth, na-overtake na talaga tayo ng Timor-Leste. Timor-Leste, oo. Well, malaki naman kasi yung space nila for growth kasi coming from, malaki yung space nila for growth. Pero it's embarrassing. Oo, pero yeah, it's embarrassing, Miss Joy, kasi their population is like, 2 million? Mindanao, 22 million. Pero, alam mo yung sasabihin lang nila, kasi ang daming ganyang argument sa TikTok tapos yung reply lang nila is, ayun, gusto mo, aangkinin tayo ng China. Ganun lang yung reply ng mga Pilipino. Pagsabihan mong ng napaka-anti-China nila and how it's affecting our industries, not just our tourism. So dapat ganun yung pushback natin, Ms. Joy. Not only are they anti-Filipino. Sobra. Nalaso na yung utak nila. Nalaso yung sobra utak nila talaga. ng mga kakamping leaders, nila Tariela. The CIA. Paano ka angkinin? Diba tanungin mo, paano ka angkinin? Ipaliwanag mo nga sa akin, paano ka angkinin? Like, ano ba? Unang-una, desirable ka ba? Para angkinin. Oo, Una-una, bakit ka angkinin? Mataas ba ang IQ mo? Unang-una. Diba, how exactly ang angkinin looks like in reality? Like, ipaliwanag ninyo. Hindi nila alam yung mga sumasagot ng ganyan. Yan yung mga troll. Kasi nga, di ba, yung general dynamic
yan ang kanilang ganap. True. Yun nga, Miss Sass, like, yung pushback natin is to point out how much of an anti-Filipinos and how much yung impact yung poisoning nila, especially kasi this is a very much CIA narrative, 'di ba? NED CIA narrative. 'Di ba yung si Regine Gabato, Miss Joy, 'di ba? Yung pinopost ni na Zamboangueña na she's trying to connect the Mindanao secession sentiment as a pro-China voice sentiment daw. So, naglabas siya ng list, 'di ba, kung sino daw yung mga pro-China. Andun kayo. Andun kayo. Talaga? So, andun basta, hindi mo nakita yun? And it turns out na writer pala siya ng PCI, Philippine Center for Investigative Journalism, which is funded by NED, di ba? Yun ba yung pinost ni Money Go Round? Not sure, pero pinost yun ni nakalimutan ko na. Open mo nga, Miss Joy. Nasa PCIJ. PCIJ Regine Gabato. Hindi. May list siya yung 5 eh. Alam mo, yun Davao, yung tsaka babae. Miss Joy, taga Zamboanga siya and she writes for Washington Post before. Hindi gusto ko lang sabihin sa kanya, ano naman ngayon kung pro-China ako? Correct. In relation. Kagalit, di ba? Ano naman? Bakit kagalit? Bakit kagalit kung pro-China ako? Bakit hindi ako magiging pro-China? 800 million of people lifted out of poverty in 40 years. Ikaw, anong na-lift mo? Bakla ang nalilift mo lang yung skirt mo. Diba? Bakit ako mahihiya? Sabihin natin pro-China ako. Bakit? Ano ba ngayon? Tingnan mo nga itsura ng mahirap na lungsod dito sa China versus Manila. Tingnan mo nga. Bakla pinabayaan kayo dyan. So, bakit doon ako magpupro sa mga taong pinababayaan yung mga tao nila? Ano ako tanga? Bakla ka ng taon. Diba? Tell me, what is the rational reason? Like, rational reason, bakit ikaw, sa'yo ako magpupro, tingnan mo nga itsura ng lungsod mo. Ang baho. Sige nga. Like, prangkahan tayo. Ano yan dahil mahal? Bakla maraming, bansa natin, mahalan natin. Bakla, kaya kayo kinukurakutan. Dahil nadadaan kayo sa bansa natin, mahalin natin. Bakla, kayo walang ginagawa yung mga politiko dyan dahil dinadaan-daan lang sa mahal. No? Pero pag tinanggal mo yung mahalin natin ang bansa natin, tiningnan mo talaga yung itsura ng bansa mo dahil sa pinaggagawa ng mga taong nagsasabi sa iyo na i-hate nyo ang China, maiintindihan ninyo kung gaano kayo tinatarantado ng mga tao. Di ba? Di mag-anti-China ka, problema mo na yan. Di ba? Problema mo na yan na mag-anti-China ka dahil ayaw ko mag-anti-China katulad mo, ay magagalit ka sa akin. Tarantada ka palang babae ka. Di ba? Yung mga ganyan, na anti-China ka dahil ayaw sa'yo maki-anti-China ng iba, magagalit ka. Alam mo may tawag dyan. That's psychiatric disorder. Tama? Diba? Ano naman ngayon? Diba? So? I am in good company for being pro-China. Nandyan ang Prime Minister ng Singapore, nandyan ang Prime Minister ng Malaysia, nandyan si Jeffrey Sachs. Ikaw, who are you with? You are with the losers. Yung nagsusulat sa Washington Post,
Nakita mo na bang Amerika? Nakita mo ba itsura ng Amerika? Nakita mo ba infrastructure ng Amerika? Bakla pinabayaan nila ang bansa nila. Sa sobrang yaman ng Amerika, tangina, para kang nakakita ng mayamang pamilya na puro adik ang anak. True. Punta siya dun, maayos siya. Ano, Miss Joy, you can open the list kasi it's 'di ba before yung may mga ganyang list sila, pero yung hunch ko, which I cannot prove now yet, pero it's a big hunch. Ito yung bagong narrative nila, 'di ba, na they are pivoting to neutrality kasi nakita nila with the research, 'di ba, na malaking percentage yung undecided neutral sa Philippines ngayon. Pero so they're trying to get the neutral. So yung tono nitong Regine is that, oh, you shouldn't be pro US, but you should definitely not be pro China, parang gano'n. So yan yung anti-China Ito. list niya. Yung may So, 5 list siya na sobrang. Ito. They echo Beijing claims to the West Philippine Sea. Are they hypercritical to the but never call out China? Do they swing between downplaying and exaggerating China's threat depending on what helps their narrative? Sino mga nandyan? Sino mga nakasulat dyan? Parang si Mark Lopez lang naman yung binanggit. Do they weaponize xenophobia to shut down criticism? Yung Hindi, ang tanong ko, sinong audience ng PCI? Hindi, ang inaano ko, sinong audience ng PCI? Oo, wala namang audience. Diba, sinong audience yung ng post PCI? niya was reposted by a lot of yung mga influencers ng Pink, yung mga sila Narciso, I cannot remember their names but the typical ones, Batong Bakal, yung mga ganun, and they are amplifying this narrative na yung kinoconnect nga nila lahat ng pro-China, pero dapat hindi kayo pro-US, pero you shouldn't be pro, parang nagpapa-neutral yung sound. Hindi, inaano ko, ano, sabi, hindi mo kailangan maging pro-US. Bakla PCI Jacob, pinapasweldo ka ng US government. Ito, for example, track 6 pro-Duterte YouTube vloggers who portrayed US military exercise in the Philippines as provocative. Lawyer Ahmed Paglinawan, Trixie Cruz Angeles. Bakit wala ako dyan? I hate them. Ay, nagtatampukan. Teka, so may mga binabanggit pala sila per ano, no? Perhaps the biggest indicator, Tio Moreno. Okay. Grabe yung list niya, yung simplified list niya dun sa PCIJ na Facebook. Kasi red flag daw eh. So the commenters are like, if you comment something to counter yung post nila, yung commenter lang, sinisimplify lang nila na, red flag oh. So it's McCarthyism to a next level. Mini-witch hunt na tayo. A Philstar investigation, for example, ano tong investigation? Fear, blame, and destruction, how vloggers echo China line on West Philippine Sea. Boss Dada, Banat Bay, Bisdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Oli, and Brothers Travelers, who amplified defeatist views on Philippines' claim in the West Philippine Seas. Ano ibig sabihin ng defeatist? Alam mo yung hilig nila mag-throw ng jargon. Parang, ano ibig sabihin nun? Diyos ko naman. This is not journalism. Diyos ko, Lord. Kakaloka to. So, Tio Moreno, Ahmed Paglinawan, Trixie Cruz Angeles, boss, tapos yung
ni-quote nila yung sa Philippine Star, Boss Dada, Banat Bay, Bisdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Ollie, and Brothers Traveler. Ayun. Teka, number Alvin at study teka. Pro-China contradictory but deliberate strategy. They minimize China's aggressive action. Downplaying the threat. A January 2024 study by political economist sociologist Alvin Kamba documented how influencers cherry-pick and misrepresent academic arguments to downplay China's aggression. Ito, nandito ka, Sas! In one example, influencer Sas Rogando Sasot posted only the abstract of 2017 academic paper about Chinese fishing fleets in disputed waters. The paper discussed how local Chinese government coordinate fishing boats and suggested that international observers might be overemphasizing the military dimensions of the activities. Sasot used this to argue that US and Filipino concerns were overblown, treating a complex situation as an exaggerated military threat. But Sasot conveniently ignored crucial context. The paper was written in 2017, before China had dramatically escalated its activities. By the time she posted it years later, China had built artificial islands with military installation. The Chinese Navy and Coast Guard had become far more aggressive, and Chinese vessels were regularly using water cannons and blocking maneuvers against Filipino ships. Ang artificial island, 2014. Ayan. Ay nako, yang si Kambe, ano rin yan, Ned. Ned, oo. So they are quoting each other na pinapasweldo ng Ned. Correct. So parang correct. Ayan. Mark Anthony Lopez, who also attended Beijing-sponsored content seminar in 2023. Si Tariela nga sa nag-aral sa US eh. Girl, ano nga sila? Kaya sila nagaganyan kasi nga the US cannot fully take over the minds of the Filipino people. As simple as that. Kasi yung sa Ukraine kasi, they were able to do that. Ganyan din ang ginawa dun sa Ukraine. Yung mga bloggers na alam mo yun, na hindi sila sumasang-ayon dun sa takbo ng foreign policy ng government nila. Ganyan din ang ginawa. They were besmirched, yung isa nga, girl, talagang napaalis talaga siya ng Ukraine dahil talagang gusto na talaga siyang tigihin. Nung pumunta pa siya ng Spain, nung nasa Spain na siya, bakla, sinundan pa siya, girl. Alam mo, assassination attempt pa dun sa blogger. Kasi nga, yung blogger na yun sa Ukraine, parang 2 million ata yung followers niya. Yung nanonood ng YouTube niya. So, talagang gusto talaga siyang patahimikin kasi nga, pinapanood talaga siya. So, it is the same thing. Yung ginagawa ng PCIJ, ganyan, it's the same thing that happened in Ukraine. Ngayon, dun sa Ukraine kasi kakaunti lang yung ganun. So parang mabilis nilang na-take over yung mga ng mga Ukrainian. Pero dito sa pagdating sa Pilipinas, nahihirapan sila. Ngayon, kaya ang gagawin nila, paulit-ulit na sila, pro-China. Bakla wala lang pakialam ang Pilipino kung sa mga pinagsasabi ninyong pro-China. Dahil kung may pakialam sila dyan, una-una, 2019, dapat ang nanalo yung 8 Diretso. Noong 2022, dapat ang nanalo si Lenny. Kaso ang nanalo si BBM at si Sara na sinabi niyong pro-China noon. Noong 2025, ganun din. Yung mga sinasabi niyong pro-China, nanalo, kayo talo. Bakla walang pakialam ang Pilipino sa mga pinagsasabi ninyo. Yumayaman. Dear United States, you are wasting your money. Ibigay niyo na lang sa akin. Akong gagawa.
True. Ayan. Bakla wala silang, in short, you are ineffective propagandist of the United States. Mm-mm. As simple as that. Bakla 2016 yung pa ginagawa yan. 2025 na ngayon, ganun pa rin ang Wala kayong ganun pa rin panalo. ganun pa rin yung linya ninyo. Oo. Na let's identify pro-China. Bakla 2025 na ganun pa rin ang bakla since 2016 yung pa ako sinasabihan ganyan. Wala pakialam ang Pilipino. Umalis pa yung mga nakikinig sa akin. Bakla hindi ka sila umalis na wala ka sila pakialam sa inyo. Diba, So diba yun, psyop and na psyop? Diba kung ano yung structure nung sa vaccine, nung Sinovac, it's the same thing. very similar, yeah. Yung ginagawa nila. Dynamics. Oo. Kaya sabi ko, ano ba yung PCIJ again? Parang, di ba, pinapasweldo kayo ng US government? Parang, really? Na parang, okay, so, kayong bayaran. Huwag tayong kumampi kahit kanino pero tumatanggap ng sweldo, no? Mula sa... Hindi ba? Saan ka nakakita ng mga journalists? Independent daw sila. Pero ang funder nila, US government. True. Ipaliwanag nyo nga sa akin. Ang bumubuhay sa'yo, US government. Tapos, ginagamit mo yung pera ng US government para babuyin mo yung fellow Filipinos mo. Para di ba? Ito lang masasabi ko. Ngayon nag-red tag na kayo. Yan talaga ang red tagging. Ngayon nag-identify na kayo ng mga ganito-ganito. Ano ngayon? Hindi ba? Na parang, ano ngayon? So what? To be true, nobody cares about what you're saying. If Filipinos did care, saka yung mga sinasabi nyong, masasakop na tayo. Bakla! 10 years yun ang sinasabi yan. Bakit hindi nang kayo ang praning? Walang mga pro-China news about BBM. So, yun lang, Miss Joy. Nakakaloka pala. Nabasa ko yung sa kamayan ni BBM. So, ang ginawa pala niya, malayo pa pala siya kay Xi Jinping. Yes! Oo! Marami nga siya nilampasan ng mga presidential seats. So talagang nag-ano siya, talagang zoom in niya talaga si President Xi, si Daddy Xi. Yung reaction ni Wang Yi, naging bodyguard. Sa likod, napatayo ka. Hindi kasi yun. Napatayo siya. Kahit nakukinto. Worried agad hindi kasi, kasi una-una, anong kinocongratulate mo? Hindi naman, routine naman na umiikot ang APEC chairman. Umiikot naman talaga ang APEC chairmanship sa iba't ibang bansa. So scheduled yan. What exactly do you need to congratulate for? Ikalawa, yung sasabihin mong, we affirm our commitment. Bakla, you will go all out your way in order just to say that. Parang, kaya nga sabi ko, ano ba to? High tide or low tide? Bakla para siya na-excite, no? Oo. Fanboy nga malala. Fanboying malala. Very late, parang kissing the ass. Ano ba to? No, tasteless.
As in, embarrassing talaga. Tapos sa kanyang press con, ang sabi niya, Tapos, they had to do it kasi Oo. hindi na siya makahanap ng timing para makausap si Marami President daw Xi. guard. Oo. Ganyan. Tapos kung hindi raw niya lalapitan, baka hindi na raw siya magkaroon ng pagkakataon na i-congratulate si President Xi. that made it worse. That made it worse. I know. That actually made it worse. Ibig sabihin, they don't want to schedule a meeting with you. That's what I said. Sabi ko nga at this point, if President Xi, if we can't get through President Xi, ibig sabihin, President Xi doesn't want to talk to you. Correct. Read the writing on the wall, BBM. Diba? Ang hilig niyang i-ambush si Xi Jinping. Oo. Pangalawa na to eh. Dati rin sa APEC din, di ba? Yun sa may, saan ba yun? Sa US, di ba? Oo. Di ba? Yung nakaganon sa kanya si So, Xi Jinping. Yung inambush niya, yung ulitin mo nga itsura. Ganun. So parang last mo na to, sabi ni President Xi. Last mo na to. Alam mo talaga kasi the you know the Chinese they would rather have someone who a real enemy than someone who pretends to be, who doesn't know where they would like to stand. So eto kasing ginagawa niya ngayon. Di ba kakababoy mo lang sa kanya nun sa ASEAN? Tapos ngayon ganito. So parang it's sending all the wrong signals. It makes you it doesn't make you reliable because your behavior is either high tide or low tide. And it's just so embarrassing kasi wala namang dapat ipa-congratulate. Ay inject ko yung on the other hand, si Gilbert Teodoro naman, si Defense Secretary natin. Di ba sabi niya, parang he chose not to talk to the Chinese counterpart during the ASEAN. Kasi sabi niya, I'll quote, how can you have a conversation when the day before the ADAM, the Minister of Defense of China came out with a statement that we have to mend our ways or suffer the consequences, and the Philippines is blackmailing China. Would you offer to talk to somebody who snubbed your country that way? So, si Teodoro naman, Diyos ko, ewan ko ba? Ano ba itong mga pumupunta sa mga parang hindi naman ganyan yung linya ni Gibo Teodoro nung nag-export sila ng copper sa China. Correct! Ano ba itong mga to? Hindi na malaman. Parang mga lukewarm. Hindi malaman kung mainit ba o malamig. And correct ka dyan ang ano lang talaga yan, kasi there is a lot of money for being anti-China. As simple like that. There's a lot of money to be made. Kaya nga sabi, gusto yung mama, mag-anti-China kayo, mag-vlog kayo na anti-China. Pupunin kayo dyan. Daming pera. No? Their budget is $500 million for this operation. So, maraming yayaman sa pagiging anti-China. Ang aking last words ay good luck sa lahat!